kami natulog magdamag. Dahil dun sa looban, dun sa pwesto namin na nasunog, mainit pa, hindi pa nalilinisan. Mga nasunugan ng bahay sa barangay Damayang Lagi, Quezon City, nagpalipas ng magdamag sa mga bangketa. Mga residente nananawagan ng tulong. Yung river systems natin, yung mahaba. Yung nakadikit doon sa river systems, yun yung mga esteros. So, yung mga esteros, yung river system will be clean. Sabay ang paglilinis sa mga estero at ilog na konektado sa Manila Bay, isasagawa ng Department of Environment and Natural Resources. We are confident na we will have ample supply even during the summer months. No? Huwag lang magkakaroon ng unforeseen emergency situation. Sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init, tiniyak ng Meralco. So mayroon ako isang revolution pa. Ang MI, ang MN, sabi ni Ms. Wari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari nagbabala ng digmaan kung hindi matutuloy ang federalismo. Itong mga domestic terror organizations, mga armed groups, hindi naman sila gumagalang din sa mga borders. Minabuti na ng COMELEC na yung buong region na ang ilagay sa category red na hotspot. Mindanao, isinailalim na sa COMELEC control. Kita po namin hanggang sa Pilipinas lahat ng effort nyo para ma-promote yung show, para malaman ng mga kababayan natin na merong Supreme Concert sa 22. Thank you so much. KZ Tandingan at mga kasama dumating na sa Dubai para sa Supreme Concert bukas. Magandang tanghali. Ang inyo pong nakikita ay ang live drone shot ng lawak ng pinsala ng sunog kahapon sa Barangay Damayang Lagi sa E. Rodriguez Sr. Avenue. Abangan yan mamaya sa live report ni May Bermudez. Nagpalipas ng magdamag sa mga bangketa ang ilang mga biktima ng sunog na tumupok sa 200 bahay sa Quezon City kahapon. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Tinatayang 200 bahay ang tinupok ng apoy sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City kahapon. Nasa mahigit kumulang 700 pamilya naman ang naapektuhan sa sunog na umabot sa general alarm at nagpalipas ng magdamag sa mga bangketa sa bahagi ng E. Rodriguez Sr. Avenue. Ang ilan sa mga ito ay nakisilong sa harap o parking area ng mga katapat na gusali, ngunit kinailangan ding umalis para sa pagbubukas at pagsisimula ng operasyon ng mga naturang business establishments ngayong araw. Umaasa ang ilang residente na makapagpatayo kahit pansamantalang masisilungan o tent sa lugar kung saan dating nakatayo ang nasunog na bahay. Dito kami natulog magdamag. Dahil dun sa looban, dun sa pwesto namin na nasunog, mainit pa, hindi pa nalilinisan. May nagsasabi naman na lilipat kami, kaso andito kasi lahat mga gamit namin, hindi namin maiwanan. Kahit maliit na ng mga bagay namin na nakuha, hindi namin kaya maiwanan eh. Ayon sa isang kawani ng local government unit ng Quezon City, walang evacuation area ang barangay na maaaring puntahan ng mga apektadong residente. Gayunman, naglaan naman ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council ng paunang 10 pop hut tents para sa mas pribadong matutulugan ng mga biktima ng sunog. Tinitingnan ng lokal na pamahalaan na madagdagan pa ang mga pop huts, ngunit wala pang tiyak na lugar na pagtatayuan ito dito sa Barangay Damayang Lagi. Sa loob ng mga pop huts ay tinatayang kasya ang 10 katao kung saan prioridad ang mga bata, sanggol, buntis, PWDs at mga may sakit. Sa kabila nito, tuloy-tuloy naman ang supply ng pagkain para sa mga apektadong residente na nagmumula sa LGU at maging sa mga pribadong sektor. May mga talagang nagdo-donate, mamaya-maya, pagkain, gayon. Siguro mamaya, may mga magdo-donate na rin ng tubig. Malalaman nila kung ano yung mga pangailangan po dito. So, kailangan talagang isang problem na nito yung tubig talaga na inumin ng mga tao. Humihiling naman ang mga apektadong residente ng tulong pinansyal sa pagpapatayo ng bahay upang makapagsimulang muli. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Nananawagan
Nanawagan pa rin ang tulong ang mga biktima ng sunog sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Bukod sa nagpalipas ng gabi sa kalsada ay problema rin ng mga ito ang supply ng pangunahing pangangailangan at maayos na palikuran. At mula sa Quezon City may report si Mai Bermudez live. Magandang umaga sa iyo, Mai. Yes, Ella, magandang umaga. Bukod sa kalsada ay sa ilang temporary shelters mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office nga na malagi itong mga pamilyang naging biktima ng sunog kahapon dito sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Bukod sa walang supply ng kuryente at tubig ay pahirapan din para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente dito. At kausapin nga natin itong mga residente nga namamalagi muna dito sa temporary shelters. Kamustahin natin sila. Kung makikita natin dito ngayon, sa isang temporary shelter ay maraming pamilya yung nagsisiksikan dito. May mga sanggol, may mga matatanda talagang nandito sa mismong temporary shelter. At kanina naman daw ay nagbigay ng supply itong Quezon City government at mula pa kagabi ay tuloy-tuloy na yung buhos ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kung iikutin natin itong Barangay Damayang Lagi sa Quezon City ay makikita natin na talagang maraming residente ang umukupa dito sa La Felonila Street at talagang humihingi ng tulong. Yung iba sa banda roon ay nakapila para sa tulong. Pero dito ay problema nga yung kuryente, yung maayos na tubig, at yung palikuran dito sa Barangay Damayang Lagi. Ngayon, may mga tents din na sinet up itong Quezon City government at yung iba ay dito mismo sa mga karton nakapalagi, may mga pamilya talagang yung mga gamit na kanilang naisalba at yung kanilang tulugan ay pare-pareho lamang ngayon. At problema rin dito yung supply ng gamot dahil bukod nga dun sa binibigay ng Quezon City government ay may mga ilang insidente na rin o ilang mga kaso na may mga nagkakasakit tulad ng high blood, ubo, sipon at lagnat. May mga nasugatan din daw kahapon, Ella, pero minor injuries lamang daw yung natamo nitong mga naturang residente. May mga volunteers na rin mula sa iba't ibang eskwelahan tayong nakita kanina na patuloy yung talagang pamimigay ng tulong. May mga makikita rin tayong mga registration area dito para ilista kung sino yung mga naging biktima ng sunog. Ayon kasi sa barangay ay may mga kaso daw o may mga residente na hindi naman daw taga-barangay Damayang Lagi, pero kumukuha ng relief at ng gamot, kaya't nahihirapan yung barangay na talagang tukuyin kung sino yung mga residenteng naapektuhan, kung sino yung talagang kinakailangan ng tulong, Ella. Ayon naman sa kapitan ng barangay na si Boy Tanyag, ay sakaling kailangan ng excuse letter sa trabaho o sa opisina at sa eskwelahan para ma-excuse dun sa kanilang araw-araw na trabaho, ay maaari naman daw kumuha ng sertifikasyon mula sa barangay para nga dito sa nangyaring insidenteng ito. At yan muna ang latest live mula dito sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Okay, maraming salamat, Mai Bermudez live mula sa Quezon City. Maglalabas ng bagong sticker ang Department of Trade and Industry upang maprotektahan ng mga consumer sa mga peking produkto. Payo ng DTI, tiyaking hindi substandard ang mga bibilhing produkto para makaiwas sa sunog. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Go ahead, Ray. Lord, nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI sa panganib na maaaring maidulot ng pagtangkilik sa mga peke at substandards na produkto. Katulad na lamang ng mga nakumpiska ng bombilya na sa unang tingin ay aakalain mo nga genuine dahil may import commodity clearance o ICC sticker pa ito. Ang iba nga ay nakaprint pa ang mismong logo ng DTI. Ang ICC sticker ay kinakabit ng DTI sa mga inangkat na produktong pumasa sa pamantayan ng safety standard ng Pilipinas. Kapag may product safety o PS mark ang isang produkto, ay nangangahulugan naman ito na mismong ang manufacturer nito ang nakarehistro sa DTI. Ayon kay Castelo,
mahalata naman kung peke ang nakalagay na ICC sticker. Yung ICC mark is supposed to be moving. Nagre-rainbow siya, hindi siya pwedeng flat. Sinabi rin ni Undersecretary Ruth Castelo ng DTI na maglalabas naman ang bagong ICC sticker ang ahensya na may mga bagong feature. Madali din itong malalaman ng mga tauhan ng DTI kung peke o original ang mga produkto. Dapat namin bahagyang palabuin ang video ng sticker para naman hindi ito makopya. Nagmo-move siya. It's a hologram. Tapos merong naka-embed dyan na QR code at saka yung license number ng importer nakalagay dito. Ayon sa official, maaaring pagmulan ng sunog ang isang pekeng bumbilya dahil maluwag ang parte nito at madaling mag-init. Hindi rin naman na anya nakakatipid bagamat mura ito dahil madali namang masira. Ka ng 80 pesos nga. Sobrang mura pero ang kapalit naman nun isang buong community na mauubos. Ayon sa Bureau of Fire Protection, National Capital Region, sa Metro Manila pa lamang ay tumaas na ng 4.64% ang insidente ng sunog mula Enero hanggang Marso 15 ngayong taon. Kumpara noong 2018, karamihan ay koneksyon ng kuryente ang pinagmulan ng sunog. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Sabayang lilinisin ng Department of Environment and Natural Resources sa mga estero at ilog na nakapalibot at konektado sa Manila Bay upang magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng antas ng polusyon dito. Nagbabalik si Ray Pelayo. Pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paglilinis sa mga ilog at esterong nakakonekta sa Manila Bay. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, sabay-sabay itong uumpisahan sa March 31 sa mga pangunahing ilog gaya ng sa Marikina, Pasig, Tulyahan at Parañaque. Yung river systems natin, yung mahaba. Yung nakadikit doon sa river systems, yun yung mga esteros. So, yung mga esteros, yung river system will be clean. Ang mga ilog at estero anya ang pangunahing nagdadala ng basura at iba pang polusyon sa Manila Bay kaya't dapat muna itong unang malinis. Isasara naman ang 2 sa 3 outfall o labasan ng tubig na nasa pagitan ng US Embassy at Manila Yacht Club. Lalagyan ito ng sewerage treatment plant para matiyak na malinis na ang tubig bago pakawalan sa Manila Bay. Patuloy naman ang ginagawang dredging o paglilinis sa nasa 4 na metrong kapal ng burak o latak na naipon sa Manila Bay. Pag-aaralan din kung may heavy metals ito gaya ng mercury. Ipinagbabawal pa rin ang paliligo sa Manila Bay bagamat napababa na ang level ng polusyon dito. At yun lang ang sabi ng aming sekretary. Pagka na-fit ang water for swimming, ang unang lalangoy doon kami daw. But hanggat hindi pa kami lumalangoy doon, talagang walang dapat mag-swimming doon. Maglalagay naman ng pansamantalang sanitation facilities para sa mga informal settlers o squatter sa tabi ng Manila Bay para maiwasang magtapon ang mga ito ng basura sa tubig. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na may sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init. Narito ang report ni Joan Nano. We are confident na we will have ample supply even during the summer months. Huwag lang magkakaroon ng unforeseen emergency situation. Ito ang tiniyak ng tagapagsalita ng Manila Electric Company o Meralco sa gitna ng issue ng nararanasang brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kumpiyansa ang Meralco na bagaman inaasahang ninipis ang supply ng kuryente ngayong panahon ng tag-init dulot ng malakas na konsumo. Sasapat pa rin anila ang supply at kakayanin pa rin tugunan ang pangangailangan ng mga customer. Nilinaw ng Meralco na ang nararanasang brownout sa ilang lugar ay dulot lamang ng kanilang regular maintenance shutdown at hindi dahil kinakapos ang supply ng kuryente. Ayon sa Meralco, hindi naman malawakan ang nararanasang brownout na tumatagal lamang ng halos 30 minuto. Regular umano nila itong ginagawa linggo-linggo upang maisaayos sa mga distribution facilities, pati na ang pagkukumpuni sa mga sirang poste at pagpapalit ng mga depektibong kawad ng kuryente. Nakiusap ang Meralco sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon dahil nagdudulot ito ng panic sa mga customer. And we just like to clarify, sometimes meron mga headlines kasi na nakalagay
power interruptions mula March 11, for example, hanggang March 28. So, it causes undue fear sa parte ng maraming consumers, and this is shared, retweeted. So, I just like to assure all our customers that our power situation is normal. Wala ho tayong problema as far as supply is concerned. Batay sa anunsyo ng Meralco, makararanas ng halos 30 minutong brownout ngayong linggo ang ilang lugar sa San Ildefonso, Bulacan, Bukawe, Bulacan, Cubao, Quezon City, gayon din ang Capitol at Pineda sa Pasig City. Pagkaman normal at sapat ang supply, patuloy ang panawagan ng Meralco sa kanilang mga customer na magtipid at maging matalino sa pagkonsumo ng kuryente. John Ano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng ika-4 na bugso ng salary adjustment sa mga kawani ng pamahalaan kahit hindi pa naipapasa ang 2019 proposed national budget. Sa bisa ng Executive Order No. 76, nagbigay ang punong ehekutibo ng direktiba sa Department of Budget and Management na tukuyin ang kakailanganing pondo sa ilalim ng reenacted 2018 national budget. Kabilang sa sakop nito ang mga civilian, military at uniformed personnel. Nagpabala si Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari na posibleng pagsiklab ng gulo kung hindi matutuloy ang isinusulong na federalismo. Narito ang report ni Rosalie Coz. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpahayag ng pinag-usapan nila ni Moro National Liberation Front founder Nur Miswari nang magpulong ang dalawa sa Malacanang Martes ng gabi. Ayon sa punong ehekutibo, kung hindi anya maipagkakaloob sa kanila ang hiling na federalismo at hindi ito maipatutupad, nagbanta ito ng gyera. Subalit binanggit ng Pangulo na nakasalalay sa Kongreso ang charter change na magbibigay daan sa federal type of government. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa PDP Laban Campaign Rally sa Marikina City kagabi. So meron ako isang revolution pa. Ang MN, sabi ni Miswari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Nauunawaan anya ng punong ehekutibo si Miswari at binanggit nitong panahon pa ni dating Pangulong Cory Aquino nang ipangako sa kanila ang federalismo. Ang federal setup anya ang inaasahang magiging paborable sa kampo ni Miswari upang mabawi ang mga lupang inagaw sa mga Moro na mga dayuhang mananakop. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, bubuo ito ng panel na magmumonitor sa development ng negosasyon ng pamahalaan sa kampo ng MNLF founder hinggil sa hiling na federal setup. Sasabi ko, I understand that, Nur. So, ganito na lang gawin natin. Let's form a panel because we have to inform the people we cannot negotiate secretly here. Sabi ko, para day to day, they will be briefed kung ano ang outcome, how gusto mo ma-apply ang federal system sa gusto mo. Kagaya ba ng yung BOL o different type? Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Binuwag na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Government Peace Panel. Ito'y matapos mabigo ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front o NDFP. Kaugnay nito, tinerminate na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang appointment ng mga miyembro ng Philippine Government Peace Panel. Kabilang dito sina GPH Peace Panel Chairperson at Labor Secretary Silvestre Bello, the third, Antonio Arellano, Angela Librado Trinidad at Rene Sarmiento. Inatasan na rin ang GPH Peace Panel Service na i-turn over ang lahat ng mga opisyal na dokumento at papeles kaugnay ng peace negotiation sa tanggapan ng Presidential Peace Advisor. Isinailalim na sa COMELEC control ang buong Mindanao kaugnay ng nalalapit na halalan dahil sa banta ng mga armadong grupo. Narito ang report ni Aiko Miguel.
Isinailalim na ng Commission on Elections sa Red Category Election Hotspot ang buong Mindanao, kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo. Ayon sa COMELEC, ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilagay sa kanilang control ang isang buong rehiyon dahil sa banta ng mga armadong grupo at terorista. Itong mga domestic terror organizations, mga armed groups, hindi naman sila gumagalang din sa mga borders. If you pursue them in one place, they will go into a different place within the same region. So, minabuti na ng COMELEC na yung buong region na ang ilagay sa category red na hotspot. Paliwanag ng COMELEC, wala namang problema kung ideklara nilang hotspot ang buong Mindanao kahit umiiral pa ang batas militar doon. Wala actually duplication or walang conflict kapag magpatong yung dalawang yon. It's under martial law pero election area of concern siya. There might be election-related violence happening at an increased rate na mas madalas at in some cases mas intense. Bukod sa Mindanao, kabilang din sa mga itinuturing na election hotspot sa bansa ay ang Jones Isabela, Lope de Vega Northern Samar at ang buong probinsya ng Abra. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay ng seguridad sa Mindanao kaugnay ng nalalapit na midterm election. Ito'y matapos na isailalim sa control ng Commission on Elections ang buong Mindanao. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, sapat ang puwersa sa Mindanao para tiyakin ang mapayapang eleksyon. Aniya, 60% ng buong puwersa ng AFP ang nakadeploy sa Mindanao kaya hindi na ito kailangan dagdagan. To address the terrorist groups, you can never prepare enough. But I can darely say that our troops are prepared and we are capable. Kasi particularly in Mindanao, we have the full cooperation of the local government units. Sinabi pa ni De Toyato na magsasagawa na lamang sila ng realignment of troops depende sa magiging pangangailangan sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Tiniyak naman ng Manila Electric Company na hindi magkakaroon ng brownout sa pagdaraos ng May 2019 midterm elections. Ayon sa takapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, sapat ang supply ng kuryente kaya't wala silang inaasahang power service interruption sa mga susunod na buwan, malibang na laman kung magkakaroon ng emergency situation. May nakahanda na rin generator ang Meralco na kanilang ipakakalat sa mga polling precinct upang magsilbing backup sa supply ng kuryente. Susunod. Hindi po ang tutulak. Pag-utusan lang po i-deliver yan. Dating drug surrenderer sa Quezon City arestado dahil sa pagbebenta ng shabu. Mahigit 300 establishmento sa General Luna, Siargao Island kasalukuyang ini-inspeksyon ng DENR. Kita po namin hanggang sa Pilipinas lahat ng effort nyo para ma-promote yung show, para malaman ng mga kababayan natin na merong Supreme Concert sa 22. Thank you so much. KZ Tandingan dumating na sa Dubai para sa kanyang Supreme Concert bukas.